Senyales na love scammer ang kausap mo. My name is Nina Zguera. I am from the Philippines and I have been vlogging love scam awareness and facts about Mr. Hanihun since January 4, 2023. Ito yung mga senyales na love scammer ang kausap mo. Ngayon, pag itong mga senyales na to ay nakikita mo sa kausap mo online, huwag ka na magdalawang isip, i-block mo na ito. Una, gusto niya agad ng mabilis na relasyon. Ano ba ibig sabihin nito? Parang magsasabi agad siya na malalim na yung nararamdaman niya para sa'yo. Na mahal ka niya. So, ganun, mabilis yung pace ng pakikipagrelasyon niya sa'yo. Tapos, ila-love bomb ka niya. Yung tipong tatawagan ka niya palagi, tawag hindi video call, kundi i-audio call ka niya lagi, i-message ka niya lagi na ipa-feel sa'yo na mahal ka niya, na ikaw yung pinaka-special na tao sa buhay niya. Ipaparinig sa'yo yung gusto mong marinig. Ituturing ka niyang prinsesa, ituturing ka niyang reyna ng buhay niya. Ganun. Pagkatapos, kung na-meet mo siya sa Instagram, Facebook, TikTok, ilalabas ka niya doon. Dadaling ka niya sa Telegram, sa WhatsApp, Google Chat, WeChat, meron pa, ano pa ba, KakaoTalk, or ibang mga messaging app. So, ganun ang ginagawa ng mga typical na love scammer. At sumunod naman, meron namang once na magkaroon na kayo ng malalim na connection. So, mararamdaman niya yun na kung connected ka na sa kanya. Kung malalim na yung nararamdaman mo para sa kanya. I-encourage ka niya to make money through different investments. Okay? So, hindi lang paghingi ng, katulad nung sinabi ko dati na hihingi ng pera sa'yo for medical expenses, hihingi ng pera sa'yo pambili ng ticket, or para makabisita sa'yo, hihingi sa'yo ng kung ano-ano para ipadala mo sa kanya dahil nangangailangan siya. Ito naman, maaaring encourage ka niya to invest into different kinds of investment. Primarily, yung cryptocurrency. Yan yung pinaka-common sa kanila, cryptocurrency. Bakit? Kasi hindi yun basta-basta matatrace. Or walang way to trace kung sino yung pinasahan ng cryptocurrency. Yan. Hindi katulad ng bangko, di ba, madaling matrace yan. Ang cryptocurrency, hindi yan natatrace. Kaya yun yung best option nila para ipasa mo yung pera sa kanila sa pag-invest sa isang negosyo. Ganon. So, mag-o-offer sila ng oras para turuan kanila kung paano ito gawin. Since 'di ba malalim na yung nararamdaman mo sa kanila kasi magaling talaga sila eh. Syempre yung mga target nila yung talagang mahihina. Ganun. Nararamdaman nila yon kung talagang sinasakyan mo na sila or nauutukan na nila. So yun, tuturuan kanila kung paano ito gawin. So ikaw susunod ka naman. Kaya yun, may mga nahuhulog talaga sa bitag na mga ganyan. And tapos, i-isolate ka nila. Ang gusto nilang gawin or ang gusto nilang gawin sa ay yung scammer lang yung pagkakatiwalaan mo, yung love scammer lang. I-isolate ka nila na ilalayo ka nila din sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Kailangan sa kanya ka lang makikinig at sa kanya ka lang mag-focus. Ganun yung gagawin nila sa'yo. Sasabihin nila sa'yo na huwag ka masyadong makipag-communicate sa mga pamilya mo. Parang kayo lang talagang dalawa. Para hindi ka kumbaga siya lang yung makaka-impluwensya sa'yo. Ganon. Tapos, pagka mag-meet na kayo in person, yung parang gusto mo na mag-meet kayo in person, marami siyang dahilan. At kung mag-video call kayo, marami siyang dahilan. Like, halimbawa, nasa remote area sila, tapos may problema yung connection nila, overseas sila, o kaya naman nasa gitna sila ng karagatan. Kasi may mga ganun eh,
na hindi sila pwedeng makipag-video call kasi mahina yung connection, something like that. So, yun yung mga bagay na titingnan ninyo. Mga typical na nararanasan ng isang na-love scam. Kaya, kapag nakita mo na ito, mga senyales na ito, huwag ka na magdalawang isip, i-block mo na ito, at huwag ka na makipag-communicate pa. At maging mapanuri tayo sa mga nakakausap natin sa online. Kasi, pag kayo na hulog sa bitag ng isang love scammer, napakahirap na niyang, mahirap kang kumawala. Or, makakawala ka man, masyadong masakit. Yun. Kaya, sana maging guard ito sa inyo, maging babala sa inyo itong mga bagay na sinasabi ko para kahit papaano may idea kayo at hindi na kayo mapapunta pa sa isang sitwasyon na mahirap, 'di ba? Tsaka hindi ka aya-aya. Yun lang guys, sana may natutunan uli kayo. Nawa, suportahan niyo yung mga videos ko kung tingin nyo ay ito'y nakatulong at tingin nyo ay pwede rin makatulong sa iba. Please like and share my video and follow me para sa mga bagong videos na i-upload ko, ma-update kayo. Guys, thank you and annyeong. Peace be with you to all. Peace be with you all. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye.